Mag-pray lang din po ako sandali, no? Hindi po kasi ako sanay na. Sige po. Hallelujah. Father God in heaven, we praise you, Father. We give you glory. We give you praises, Panginoon. Lord, sa araw na to, salamat po na muli mong magamit ang iyong lingkod, Ama. Hallelujah. Linisin mo ako, Panginoon. Balutin mo ako ng iyong banal na dugo. Hayaan mong yung pagmamahal mo, Panginoon, yung presensya mo, ang maranasan ng bawat isa sa oras na to, Panginoon. Pahintulutan mo ang iyong lingkod, Panginoon, na makapagpahayag ayon sa iyong kalooban, Panginoon, hindi sa aking sariling karunungan, kundi sa iyong karunungan, Panginoon, na nanampalataya ako, Ama, na ikaw po, Panginoon, na magpapahayag ngayong araw na to at maitanim po sa pinakamatabang parte ng aming puso, Ama, at madala namin, Ama, at makilala namin ang pagka-Diyos mo, makilala din namin ang pag-uugali mo, Panginoon, sa kwentong ito sa buhay ni Saul at ni Samuel, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Patuloy kang maging gabay, patnubay namin sa araw na to. Ikaw ang magliwanag, itago mo ko sa iyong likuran, ibaba mo ako, ikaw maitaas, Panginoon. At ang glory, Panginoon, is for you alone, Panginoon. Tanggapin niyo po ngayon pa lang, Ama, nananampalataya ako na pagtatagumpayin mo ang gawaing ito. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo ang lahat ng papuri, kalwalhatian, kapangyarihan, katwiran at katarungan at kapangyarihan ng iyong mga banal na salita. Sa pangalan ni Jesus, patuloy mong i-anoint ang aking mga labi, Panginoon, ng iyong banal na langis, Ama, at magpahayag, Panginoon, ng mga salita na ayon sa iyong kalooban. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. So, sabi po dito, sa 1 Samuel 10, sa pagbabasa po kanina, makikita natin dito, na makikita niyo dito, Saul anointed and king. Proclaim king. Na maging naghahanap po sila, no? Nag-aano na sila. Ito yung first. Si Saul po ang first king ng Israel. Ano po? Actually, this moment, judge pa po si Samuel. Ano po? At yung mga tao, nag-a-ask sila, 'di ba? Nakita niyo naman sa huling pinag-aralan. Nagsasabi sila na magkaroon sila ng hari. No, kaya minsan po sa kakulitan nating mga tao, no, ang Panginoon po ino-honor din naman niya yung ating kahilingan. Pero makikita po natin, no, na ang Diyos pa rin. Ang Diyos pa rin ang pinakamataas, ang Diyos pa rin ang magdidesisyon, will pa rin niya ang magaganap. Gayunpaman, no, pinagkalooban po sila ng hari, no po, at si Saul po yon, ang first king na po ng Israel. So dito po makikita nyo, he called for divine purpose. Na this is a good start ni Saul. Nakakalito po, pareho silang S. Si Saul, ano po? So, Samuel anoint Saul. Sabi niya po dito sa unang verse, nakikita niyo doon na, then Samuel took the flask of oil and poured on his head and kissed him and said, "It is not because the Lord has anointed you commander over his inheritance." Nakita niyo po, Hallelujah. So, sabi niya po dito, makikita niyo dito, pagka-pour po, ito yung, literal na anointing kay Saul na ginagawa po sa pamamagitan ng langis. Ano po? Yung anoint, pag sinabing word na anoint means to rub or to sprinkle. To sprinkle on. No? Ito po yung tinatawag na anoint. Or apply an ointment or oily liquid to. So, when Samuel poured it to his head, Saul was anointed with oil. So, inanoint po si Saul, na po ni Samuel ng oil. So, ito pong idea na to, madalas po nangyayari na rin sa atin ngayong mga Christian na po. Yung new covenant naman natin sa anointing, makikita natin, is from the Holy One. No, sabi sa 1 John 2:20, "But you have an anointing from the Holy One and you know all things." Amen? So tayo, we are anointed by the Holy One. Na po? Si Jesus. Amen? So dito makikita nyo na ang symbolize din po kasi ng Holy Spirit na po noon ay yung oil na po. At makikita nyo dito, inalikan pa siya ni Samuel. No, inalikan pa siya ni Samuel. At makikita mo doon yung personal na attach, yung personal support ni Samuel kay Saul. Na po?
Kung nababasa kayo ng Bible, makikita nyo, inanoint din niya si David pero hindi niya hinalikan. No po? Dito, inanoint niya si Saul, no? I believe, ano po, by the impression of the Holy Spirit, it is very personal, no? Alam nyo, there is in heart ni Samuel, this time, king pa kasi siya. Can you imagine? Hari ka pa eh, judge pa siya, and he is a prophet, no? Propeta siya ng Diyos. Nararamdaman nyo ba, no, kung kayo nasa katayuan ni Samuel? Nasa posisyon ka pa eh, 'di ba? Pero gusto ka ng palitan ng tao kasi matanda na siya, 'di ba? It is insulting sa kanya. Pero alam nyo, ano po, bilang propeta ng Lord, it is so blessed, ano, kasi si Tatay Samuel, andun yung support niya sa tao na to, no? Na kahit na parang ano yung puso niya, no? Kung nararamdaman niyo po yung presence ng mensahe, merong pwedeng sumama yung loob niya. But instead na sumama yung loob niya, sinuport niya si Tatay si Saul, ano po, si Saul sinuport niya and he kissed, 'di ba? 'Yun yung pinaka sign na susuportahan niya. No, para dito sa istorya na 'to. Para personal sign kasi 'yun, 'di ba? Inahalikan mo lang naman ng isang tao kapag ano sa iyo 'to, 'di ba? May gagawin kasi sila eh na hindi rin mawawala naman ang presensya ni Samuel. Magtutulungan sila dito. Hindi pwedeng tanggalin ni Saul, 'di ba? Yung pagiging prophet ni Samuel, 'di ba? Maaaring natanggal nila, 'di ba, yung pagiging pamumuno ni Samuel sa buong Israel. But anointing ni Samuel na galing sa Diyos, hindi po nila matatanggal 'yon as being a prophet ng Lord. Siya pa rin ang nakikipag-usap sa Diyos at hindi si Saul. Can you see? Nakita niyo po, no? Hindi pwedeng basta tanggalin ng tao. Maaring yes, tanggalin niyo yung title dun sa tao. No? Kuhanin ng tao or tanggalin ng tao, desisyonan ng mga mamamayan katulad ng ginawa nila kay Samuel. But the anointing and the power from the God above, hindi pwedeng tanggalin yun ng tao. No, pwede niyong tanggalan ng posisyon yung mga ano dito, pero alam niyo ang pinili ng Diyos at ang inanoint ng Panginoon, never niyo pong matatanggal. No, maaaring sa posisyon, sa title dito sa mundo kasi marami kasi mga tumitingin sa pagkakamali, no? Na konting pagkakamali, gusto natin tanggalin agad sa posisyon ng pastor, gusto natin tanggalin sa ang mga posisyon ng presidente, 'di ba? Ganon, konting pagkakamali. Parang tayo, di natin minsan sa leadership, nagkaroon ng konting pagkakamali. Ang nakikita natin, yung pagkakamali nila, hindi natin nakikita yung mga ginagawa nila na mabuti. Na mas maraming mabuti silang ginawa kaysa sa mistake nila. Pero that is the nature. Di ba? Yun yung nature ng tao eh. Nakikita natin yung pagkakamali. Pero believe it or not, when God anoint that person, you will never take away the anointing. Kahit tanggalin niyo yung position sa kanya, the anointing will remain. Na po? Hindi dahil din nagkamali ang leader, hindi dahil nagkamali ang pastor, ang prophet, 'di ba? Ang apostoles, ang teacher, ang evangelist, hindi dahil nagkamali sila matatanggal ang anointing sa kanila. That's not how God works sa buhay natin. No po? Hindi matatanggal 'yon kasi they are people, they are human, they make mistake. No po? But the anointing will still remain. Will still remain. Katulad mo, 'di ba? Nagkakamali ka din. May mistake ka din, 'di ba? But you come to the Lord and ask forgiveness, then it will mawawala na 'yun, 'di ba? Mapapatawad na 'yun ng Diyos kung sincere kang humihingi. But the anointing will still remain. It's still there. Okay po? So makikita natin dito, no? Na-demonstrate sa paghalik ni Tatay Samuel yung affection sa kanya, na po? 'Di ba? Yung feeling na personal inside Samuel. But still sabi niya, he will support him. 'Di ba? Because it is God leading him to do this. Kapag ang Diyos ang nagsabi sa'yo na gawin mo to, whether you like it or not, 'di ba? Gagawin mo 'yun. Kasi it's not about you anymore. Kaya nga minsan kapag nasa leadership ka, 'di ba? Kahit ayaw mo doon, kahit may katigasan sila ng ulo, 'di ba, sa mga pinagkatiwala sa iyo, sa mga sheep ng mga pastors, 'di ba? Ang mga tao iba-iba ugali niyan. Believe it or not, hindi ka rin lahat magugustuhan ng mga sakop mo. 'Di ba? Naririnig natin yung kwento ni Pastora Ami.
Kahit anong pangangaral niya, si Pastora Shirley. Di ba? Hindi naman lahat ng tao sa loob ng church sumusunod eh. Di ba po? Pero, dahil kinuman sila ng Lord, nagpapatuloy sila. Amen? So makikita niyo dito sa verse 2 naman po, Samuel tell Saul the sign to confirm the anointing as a king. Na po, as a prophet, sabi ko nga po sa inyo, na wala man yung pamamahala niya, he's still the prophet. Na po, he is still the prophet of the Lord. Kaya niyang basahin yung bagay na mangyayari pa lang. Kaya niyang i-predict yung bagay na mangyayari pa lang because God used him. God used his light. Nagsubaybayan naman natin, talagang si Tatay Samuel na anak ni Hannah, di ba? Nasubaybayan natin ang paglaki niya. Talagang obedient siya sa Diyos. Amen? Even yung ibang tao hindi na obedient, he's still obedient. Kaya ganun na lang ang anointing ni Tatay Samuel. Di ba? Nakita niya, at binigay niya yung sign kay Saul, eto makikita mo itong mga bagay na to. Ano yung sinabi niya? First, you will find 2 men by Rachel tomb. 'Di ba? Makikita mo, sabi niya, yung yung tao, sabi niya na doon sa libingan ni Rachel's tomb, 'di ba? Pinropesay niya 'yon. At hindi siya nagkamali. 'Di ba? He is a prophet at hindi niya yun malalaman kung hindi yun sa knowledge ng Panginoon. Kaya nga nakita niya yung 2 men. 'Di ba po? At saka yung 2 men na yun, anong sabi? Anong sabi niya doon? Makikita mo to at makikita mo the donkey, sabi niya. 'Di ba? Makikita mo sa tong ni Rachel, sa territory ni Benjamin at Selza, sabi niya, they will say to you, the donkey which went to look and have found. And now your father has seen caring about the donkey by worrying about you, saying, what shall I do about my son? Di ba po? So dito, makikita po natin dito na pinropesay ni Prophet Samuel yung mga magaganap bago pa maganap. No po? Kaya nakita niya to, ano nga namang kinalaman? Maaaring alam na ni Saul dahil pinropesay ni Tatay Samuel. Pero yung mga may dala ng donkey, hindi nila alam yun. 'Di ba? Na yun yung prophesy at yun yung sign na magiging ikaw ang hari. Kapag nakita mo tong mga to, ito yung mga sign to fulfill exactly as God says. 'Di ba? 'Di ba po? Kaya na dapat i-expect niya na ito yung mangyayari without the doubt, 'di ba po? Ito yung confirmation along the way, no po, na si Saul po, makikita niya tong mga to. No, na kahit na maaring syempre ikaw natagpuan mo lang, naghahanap ka lang naman ng donkey ng tatay mo, biglang natagpuan mo na si Tatay Samuel. It is not accident. Hindi po accident lahat ng 'yon. No, lahat 'yon nakaplano din sa ng Panginoon. Yung delaying niya na hindi makita kasi para magkatagpo sila ni Tatay Samuel because of his calling to be a king. Na po? And lahat ng yon, he gave him a lot of confirmation na magpapatotoo na siya ang uupo, 'di ba, para maging hari. Lahat ng sinabi niya, yung 3 tinapay, 'di ba po? Na ano 'yon, na ano lahat 'yon, na prophesy po lahat 'yon. Nakita lahat 'yon, na verify lahat 'yon. No po? Ganun yung ganun yung yun yung mga bagay na kapag ikaw ay prophet at napipredict mo yung mga bagay, kasi sabi ko nga po, iba yung prophet, iba yung nagpo-prophesy lang. Na po? Marami na kasi, 'di ba, sabi nga, 'di ba, dito nga nasabi na kaya dito daw na uso na prophet na rin ba si Saul, 'di ba? Sa Ate Veronica, pa-mute po ng mic. Salamat po. Ayan, so makikita niyo po dito na narinig po ba ako? Ate Veronica, pa-mute nga po ng mic. Masakit na din po kasi lalamunan ko kaya ayoko na rin pong maglakas ng boses. Sige po. Na-mute na po. Ayan po. So, yun po So, makikita natin dito na it is good na irespeto pa rin po natin yung mga prophet, no? Pero sabi nga, ditong mga panahon natin, may mga lalabas na bulaan na propeta. Na po? Bulaan na propeta. So, kaya po yun, hindi pa po. Ayun. Hindi pa po nakamute, Ate Veron. Yan.
Ewan ko nito, ba't ganito na naman ito? Visit na. Sandali lang po. Ang So hirap makikita po natin dito sa gawain na 'to, sa kwento po na 'to, makikita niyo yung spiritual influence po ni Tatay Samuel hindi basta-basta, it's very powerful. Kasi from bata pa lang siya talagang nararanasan niya yung presensya ng Diyos, naririnig niya ang tinig ng Diyos, kaya he is so familiar sa boses po ng Panginoon at gift sa kanya ng Diyos, ano, at hindi ito biro. Bilang maging propeta si Tatay Samuel, hindi po 'to biro. Kaya napakapalad po ni Saul kasi meron siyang spiritual tatay na katulad po ni Tatay Samuel na nakikita niya, no? Nakikita niya ang mangyayari. So dito makikita natin Samuel verse 5 and 7, dito makikita niyo dito that Samuel tells Saul on the third sign, confirm what God has done. Ano po? So nakita niyo din doon. Kaya katulad po ng sa mga church natin, katulad po ng church natin, it is not about our church. It is not about sa mga leaders natin. It is not about sa mga nagli-lead sa atin or pastor natin. It is a decision to be holy. Decision natin 'yon. Bawat isa sa atin, decision natin po na magpaka-holy. Po, hindi dahil sa mga magagaling ang leader natin, magagaling ang pastor natin, ang spiritual mother natin. It is always you to choose to be holy, no? Pero still, sabi nga, si Tatay Samuel is accountable pa rin po kay Saul to manage God's people and lead by him. No? Ililid po ni Tatay Samuel. Kaya nga 'di ba yung mga pastor natin, they are accountable pa rin. Accountable pa rin sila. Hindi lang pumapasok at lumalabas sa church ninyo or ministry. Hindi ka lang nagli-lead sa ministry or hindi ka lang basta tinawag na leader. You have accountability sa kanila. Especially, no, pag sila'y lumapit sa'yo and andun yung legalization, no po, legality na they want you to mentor them. 'Di ba? Na andun po yung willingness nila na magpaturo sa'yo. At the same time po, 'di ba? Dahil accountable po si Tatay Samuel bilang mga disciple or bilang mga katulad ni Tatay Samuel ni Saul, hindi rin siya pwedeng kumilos nang hindi siya nagsasubmit kay Samuel. 'Di ba? Hindi siya pwedeng kumilos nang hindi siya nagsasubmit kay Samuel. That is honoring, no? Ino-honor mo 'yon. Kaya nga alam niyo po ang submission, mapapractice mo 'yan pag marunong ka mag-submit sa leader mo. Napapractice po 'yan. Hindi lang basta nagsasubmit ka sa Panginoon. Yes, after you submit to the Lord. Kasi yung mga spiritual mother, yung mga pastor natin, hindi sila nandiyan para malaman kung ano yung mga plano mo. Hindi ganoon eh. Helper mo sila para tulungan ka nila, 'di ba, sa mga spiritual na pangangailangan mo. Tapos sometimes financially, 'di ba? Sometimes physically, sometimes emotionally, 'di ba? Hindi mo kaya, sometimes hindi mo kaya mag-isa. You need someone na magli-lead sa iyo. Ano po? Kaya nga nung na-encounter niya dito, 'di ba? Na-encounter niya yung mga signs, na po? Makikita niyo dito yung tanong, "Have you seen my son?" 'Di ba? "Have you seen my son?" sabi niya dito. Kaya tayo po kapag tayo hinahanap din tayo ng Panginoon. Have you seen my son? Parang yun lang po kasi yung inimpress ng Lord sa akin na tayo ang hinahanap ng Diyos. Hindi tayo ang naghanap sa Diyos. No po? Kaya pag nakita ka ng Panginoon at tinawag ka niya, 'di ba? You are chosen. At kung ano yung calling niya sa iyo, 'di ba? When you say yes to the Lord, na po, kapag God's invited soul, makikita niyo po dito hindi dahilan na nawala yung donkey, na po. It is the invitation ng Diyos kay Saul na matagpuan siya ni Tatay Samuel. Na po. So when God chose you, na po, at when you say yes to the Lord, ito rin yung covenant na sasabihin sa'yo ng Lord that I will take care everything. No? God is in control, God is powerful, 'di ba? He is responsible na sa magiging wisdom mo, sa power, 'di ba? Provision, no? But
ang calling kasi ng Panginoon, it is cause great suffering in your life. No? Anointing cause everything. Sabi nga eh. When you say yes to the Lord, you have to accept everything. Hindi, even your family. No? Even your family, hindi mo lagi silang mag-agree sa'yo. Even your family will curse you. Even your family will not obey you. 'Di ba? Hindi mo sila ganun mapapasunod. No? It cause great suffering in your life. Kaya nga, when God says to you, when God chose you and God call you, when you say yes to the Lord, God will make sure that He will provide everything you need. Everything ng kailangan mo, ipoprovide ng Panginoon kung nauunawaan mo ang kapangyarihan niya as a God and Savior. As your Lord and Savior. No? Na minsan nga, sabi ko nga po, no, sa isang kapahayagan ng Panginoon, minsan, ang isang mananampalataya, hindi ka nagtatagumpay or bigat na bigat ka sa buhay mo because you own everything. You don't own you own nothing. Pero kaya ka nahihirapan because, bakit po? Ino-own mo yung everything. Lahat ng problema, ino-own mo. 'Di ba? Pati problema ng pamilya, ino-own mo. When you have king, sabi nga, when you have king and you believe in his kingdom, let the king, 'di ba, provide for you. Pero hindi ibig sabihin wala kang gagawin. 'Di ba? Hayaan mong yung responsibilidad sa kanya. Kasi tingnan mo po isasample ko lang. Namomroblema ka sa asawa mo na hindi nagbabago. Na po, namomroblema ka sa asawa mo na hindi nagbabago. Kapatid, kahit anong gawin mo yan, kahit anong gawin mo dyan, di ba? Andiyan ka lang na magpaalala, pero hindi ikaw magbabago sa kanya. It's his decision. Ang Diyos ang magbabago sa tao, hindi ikaw. Kaya ka sumasakit ang ulo mo sa mga anak mo, di ba? Kasi inaangkin mo sila. Inaangkin mo sila. Na hindi naman sa'yo. Sa mga disciple, di ba? Nanggigigil ka na, di ba? Inaangkin mo kasi. It's not yours. Walang sa'yo. No, mababasa niyo po yan. Everything is in the Lord. No? Sabi nga niya, in heaven, above the heaven, below the earth, below the earth, di ba? All, even your life, everything is from God. Everything is dominion ng Diyos. It's not you. Walang sa'yo. Bahay ko to, sabi mo kasi di ba? Kaya bahay ko to, di ba? Cellphone ko to, di ba? Buhay ko to, di ba? Kaya when you say bahay ko to, di ba? Asan yung Diyos doon? Di ba? He never become part of your life. Kaya ka nahihirapan mag-prosper. Kasi you own everything. Anak ko to, asawa ko to, di ba? Kaya ka nahihirapan. Wala kasing sinabi ang Diyos na pagmamayari mo lahat. Ang sabi niya, steward ka lang. Tama po ba? Ang sabi ng Diyos is, you are steward, not owner. Amen. Amen. Sa ayaw at sa hindi, ayaw niyo at gusto, that is the word of the Lord. Manager ka lang. Magmamanage ka lang, pero hindi ikaw nagmamayari. Amen po ba? Kaya purihin po ang Panginoon. Katulad ni Tatay Saul, magmamanage lang siya. But the Israel is still God's people. Tama po ba? Nare-relate niyo po ba? No? Yung pamilya mo, it's still God-owned. No? Own pa rin yan. Lahat ng negosyo mo, lahat ng meron ka, even ang buhay mo, ang Diyos ang nagmamayari, hindi yan sa'yo. Kaya dito makikita nyo, it cause great suffering sa buhay natin, no? Kasi hindi biro yung pinapaano sa atin ng Panginoon. No? Kaya nga, kung makikita nyo yung buhay din ni Tatay Job, di ba? Makikita nyo, sabi niya, all my plans, sabi niya, kung natatandaan nyo po sa Job 17:11, sinabi niya, lahat ng plano ko nasira, sabi niya. Pero di ba, hindi naman siya napagod. Hindi naman siya even yung pamilya niya, isumpa mo na yung isumpa mo na yung Diyos mo. Di ba? Kasi it costs everything. Hindi biro So, ang nangyari po kay Tatay Job within 24 hours, nawala lahat sa kanya. Diba? Can you imagine sa buhay mo na may mga bagay na nawawala din sa'yo? But are you still choosing to serve the Lord? Pinipili mo pa rin bang mag-serve sa Lord kahit na hindi okay yung puso mo? Kahit nagagalit ka, kahit na hindi ka makabayad ng utang mo, kahit marami kang problema. Madaling mag-praise sa Lord kapag okay at stable ang buhay mo. Pero paano kung nasa lowest point ka ng buhay mo? Are you still glorifying the Lord?
'Di ba po? Kaya ito actually sa buhay ni Tatay Samuel, naniniwala ako na meron ding pain sa puso niya, but still, 'di ba? He choose to follow Jesus. He still to choose follow Yahweh. Ano po? Sinunod pa rin niya yung lahat ng sinabi ng Panginoon. Kapag ikaw naging leader, makikita niyo dito that leader, we need timetable. Lalo na sa king, lalo na sa magiging part po ni Tatay Saul. Kailangan niyang matutunan, no? Kailangan niyang matuto. Kaya nga nandun si Tatay Samuel para i-lead siya, no? Kapag naging anak ka ng Diyos, hindi naman lahat alam mo agad eh. Hindi mo alam lahat. You need someone to lead you. You need someone help. 'Di ba? Kahit saan mo tingnan, kahit saan natin tingnan na parte, no po? Even Jesus itself, He is God, pero kinailangan pa rin niya ng tulong. Kaya ganun din tayo as a body of the Christ. 'Di ba po? Si Elijah din, 'di ba? Kinailangan niya pati nga tingnan niyo po when you say yes to the Lord, lahat ipo-provide niya. Tingnan mo si Elijah, even sumusuko na siya noon, hindi siya kumakain, 'di ba? Pino-provide ng Lord kahit pagkain niya, hinahain ng ibon, 'di ba? Ibon na ang naghahain sa kanya. 'Di ba po? Kasi God is in control. Amen. 'Di ba? Ganun yung support ng Panginoon sa atin. Sa Diyos ang magpo-provide sa atin. Kaya nga si Tatay Samuel, no, dahil alam niya at kilala niya ang Diyos, 'di ba? Even kay Tatay Samuel, it is provided, 'di ba? Andun yung guidance, andun yung direction ng mga movement, 'di ba? In early stages, 'di ba? Kahit sa mga early stages, even in his young age, andun yung guidance sa kanya ng Lord. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Tapos anong sabi doon? Then the Spirit of the Lord will come upon you. Sabi niya. 'Di ba? Kaya, from Old Testament, ang Holy Spirit nandun na po. Na po? Ang totoong anointing, hindi lang naman talaga langis eh. Ang totoong anointing, when God the Holy Spirit empowered you. Tingnan nyo ngayong panahon natin, ang daming tinapunan ng langis sa ulo pero hindi naman totoong na-anoint. 'Di ba? Mayayabang. Ang yayabang na anoint ako ng oil. Ang tanong, Holy Spirit ba inanoint ka? 'Di ba? Sabi ko nga po, ang dami ding nabautismuhan, 'di ba? Nilublob sa tubig. Nakailang lublob sa tubig hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago. 'Di ba? It's not about how many oil pour on your head kapag hindi ang Diyos ang nagbaptize sa talaga no o nag-empower sa or nag-anoint sa ano po? Instrument lang ang mga oil ngayong panahon natin. Pero the real anointing is from the Holy Spirit itself. Amen? The Holy Spirit itself. Kaya nga, anong sabi niya? The Spirit of God come upon him. Kaya ano nangyari sa kanya? Di ba po, that time, nag-prophesy din siya. Nakasabay siya dun sa mga tao, nag-prophesy din siya. Kaya nakita nila, si Saul ba, propeta na rin. 'Di ba? Kaya po makikita nyo, kapag ikaw na filled ka ng Holy Spirit, 'di ba? Ang Diyos talaga po hindi ka pwedeng mamuno nang hindi ka na filled ng Holy Spirit. Even sa bagong tipan, kung naaalala nyo po, 'di ba? Pumili kayo ng 7, sabi niya. Na filled ng Holy Spirit. Amen po ba? 'Di ba? Ang pagiging leader, hindi basta nag-a-appoint ng leader, kailangan filled ka ng Holy Spirit. 'Di ba po? 'Di ba sa Acts, kaya nga napili sila Stephen, 'di ba? Sa Acts makikita niyo doon sa Bagong Tipan, sa Gawa. Pumili po sila ng 7. Pero anong sabi? Dapat filled ng Holy Spirit. Hindi yung lider-lideran. Hindi yung ganun, gusto mo lang maging leader eh. Ganito. Kaya iba yung nagiging bunga pag lider-lideran lang eh. No po? Kaya dapat dito, pinipili ng Diyos po yung filled ng Holy Spirit. Kasi hindi ka pwedeng mag-lead kung wala ka namang spiritual anointing. Kasi bakit? Spiritual work ang gagawin mo, kapatid. 'Di ba? Hindi naman basta physical eh, spiritual. Kahit anong position mo, mga mahal kong kapatid, nanay, tatay, sa loob ng gawain na to. Kahit anong position mo, you need the Holy Spirit help. Every position required Holy Spirit help. Apart from the Holy Spirit, you are nothing, sabi din. Wala ka ring magagawa. Kahit sa trabaho mo, sa mga pamilya mo, you need the Holy Spirit help. Bakit? Kailangan mo ng patience, kailangan mo ng love, kailangan mo ng kapayapaan. Amen po ba? Diba? That's come from the Holy Spirit. That is the fruit of the Holy Spirit.
'Di ba? Kailangan mo ng forgiveness. Hindi mo 'yun kayang gawin kung sarili mo lang. Hindi mo rin kailangan at hindi mo rin magagawang i-transform ang sarili mo kung walang tulong ng Holy Spirit. Kaya every position required the Holy Spirit help. Amen? Kaya nga sa pagiging leader, makikita ninyo, no? Si Joseph din po. Si Joseph sa pagiging leader niya, natutunan niya lahat ng bagay at the end, na-realize niya, it's God. Sabi niya, 'di ba? Pinapatawad ko kayo. 'Di ba? Wala kayong kasalanan. It's all about God, sabi niya. Na-realize niya sa dulo, sa huli, na ang Diyos, sabi niya, ang may ano nun. Pero si Saul, tingnan niyo, napaka-bless ni Saul. Kaya nga, yung good start kay Saul bakit nasabi natin na good start? Kasi meron siyang propeta na nagli-lead sa kanya, si Tatay Samuel. Kaya from the beginning, na-guide na siya Na-lead na siya ng propeta. 'Di ba? Si Jose kasi, si Joseph kasi, 'di ba, wala naman nag-lead sa kanya 'di ba? Siya na lang yung parang alam mo, yung buhay niya mag-isa, 'di ba? Napunta sa kulungan, faith yung pinairal ni Jose, ni Joseph the Dreamer. Faith yung umiral sa kanya. Pero si Tatay Samuel, napakapalad niya kasi si Tatay Saul, napakapalad niya kasi may Samuel na propeta nagli-lead sa kanya. From the beginning po ng paglilingkod niya. 'Di ba? It is so blessed. Kaya nga yung mga may spiritual na nanay, mga pastor, 'di ba? 'Di ba? Tayo din po we don't look back. Hindi natin laging titingnan yung nangyari sa atin noon para magkaroon tayo ng faith in the future. 'Di ba po? Kailangan we walk by faith because why? It pleases God. It's honoring God. Hindi mo kailangan alalahanin nakaraan. Dapat alam mo na 'yon, 'di ba? At dapat alam mo na that He is God. So even you walk forward, 'di ba? Even you walk forward as long you follow Jesus, it pleasing Him. 'Di ba? Hindi tayo laging naglo-look back. Because that is over. 'Di ba? Let's make new testimony. Let's make new testimony, 'di ba? Yung testify na God is so good, 'di ba? Na ma-expose sa buhay mo that He is a great God. 'Di ba? Trust the Lord every single day ng buhay mo. Every step ng buhay mo, I trust God, I trust God. Amen? God's love faith. God's love faith. Pag humahakbang ka, bawat araw na may pananampalataya, kahit hindi mo linungunin yung nakaraan mo, you will walk by faith and God please that. Napiplease si Lord tuwing lumalakad ka ng may faith. No? Kaya tatandaan po natin, ang lahat ng tao, lahat ng posisyon, lahat ng trabaho, lahat ng gawa, every position require Holy Spirit help. Kahit ikaw ay propeta, apostle, teacher, pastor, evangelist, politics ka man, nag-i-stay ka man sa bahay, father ka man, mama ka man, anak ka man, disciple ka man, leader ka man, everyone, every work. Because it is God works. It is spiritual works. Amen? Kaya, makikita niyo dito after nun, anong sinabi niya sa verse 9. Di ba po? Sabi niya pa dito, bago ko pumunta, sabi niya, antayin mo ko. Di ba sabi ni tatay, sa 7 days, di ba? Aantayin niya si tatay Samuel. Di ba? Hindi siya pwedeng mag-sacrifice, make sacrifice and offering nang wala si tatay Samuel. Kasi yung pa rin talaga ang appointed na trabaho ni tatay Samuel. Now, it is a command, sabi niya, di ba? Kinuman niya si tatay Saul na wait for him. 'Di ba? Because he is the prophet of God. 'Di ba? He had more authority. Tandaan niyo po 'yan. He had more real authority than sa kanya, than sa king. Ang propeta po ng Diyos, 'di ba? Meron silang real authority lalo po sa katayuan dito this time kay Tatay Samuel. He is so powerful prophet, no? You cannot deny. 'Diba? Kaya nga dito kailangan makita kay Saul yung obedient niya, no? Yung pagiging submitted niya to the Lord and Lord's prophet. Ganun din tayo, no po? Pag nakakilala kayo ng mga pastor, ng mga prophet, 'di ba? Kailangan maging submissive kayo sa lahat ng ginagawa niyo. No? Kasi naniniwala po ako that prophet is still remain. Kapag sinabi nyo na hindi na totoo ang propeta this time at hindi na sila nabubuhay, parang yung sinabi that God changed. God never changed. He is the same yesterday, today, and forevermore. Diba? He won't change. So kung gumamit siya ng propeta before, gagamit pa rin po siya ng propeta ngayon.
Kaya nga nasabi, 'di ba? Bakit nasabi sa gawain na sa Timothy, bakit nasabi doon na may lalabas na mga na mga bulaang propeta? Kung walang propeta this time ng generation natin. May propeta po, no? Kaya kung makatagpo kayo ng tunay na propeta at nakikita ninyo that he is true prophet, mararamdaman niyo ng espiritu ninyo, igalang po ninyo sila. Because they are Lord's prophet. Igalang nyo sila. No po, matuto tayong magkaroon ng paggalang sa mga ginagamit ng Diyos. No po, kasi maniwala kahit hindi, you never see the anointing. Kaya nga may mga tao na pag ginalaw mo yung mga anointed children of God, they suffer a lot. They suffer a lot because you never know. Maaaring nakikita mo siya na normal na tao. Pero pag may gumalaw sa kanya, you never know the anointing na binibigay ng Lord sa kanya because it is spiritual anointing. No, kaya napakapalad po natin na ginagamit tayo ng Panginoon. Kaya doon para hindi siya inantay niya po si Tatay Samuel, no, para mag-offer po ng kanilang hallelujah, paghahain, yung sacrifice, na make sacrifice for the peace offering. Amen? So, sa makikita nyo sa 9 and 13, the sign comes fast. Na po? Anong sabi doon? So, it was when he had turned his back to go from Samuel, that God gave him another heart. Di ba? Kapag pumupunta sa'yo, nag-a-appear sa'yo yung Holy Spirit, pinapalitan din niya yung puso mo. Na po? Diba? Nakita mo dito that God gave him another heart, sabi niya. And all those signs come to pass that day. Nung araw din na yon, lahat ng pinropesay na sa kanya ni Tatay Samuel, nagkatotoo lahat ng sign. When they come here to the hill, there was a group of prophets to him, no, that spirit came upon him, at yun nga po, nagpropesay din sila. Ano po? Hallelujah. At yun nga, ayun, natapos na tayo dyan. Pinalitan, yun na lang doon tayo mag-focus sa puso, no? Tayo po, pag natatagpuan natin si Jesus, no? Pag natatagpuan natin si Lord, no? Pinapalitan niya yung puso natin ng bagong puso. He renew our heart, no? Pero hindi ibig sabihin po, di ba, agad-agad pinapalitan ng Lord yung puso natin. But this time kasi, what I mean is, God works, no? Yung Diyos kasi yung kumikilos dito eh. Diba? God gave him another heart. Ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng another heart. Diba? Hindi si Tatay Samuel. Nakita nyo ba yung bulay-bulayin nyo po hindi si Tatay Samuel ang nagbigay sa kanya ng another heart. Si God, sabi niya, ang Diyos, no? God him another heart. So, makikita niya dito, sabi niya dito that hindi rin si Samuel, hindi rin si Saul, 'di ba? Hindi rin si Saul ang nagbigay sa kanya ng sarili niyang puso. Amen? Hindi siya. This is the work of God, yung miracle ng Lord sa atin na kaya niyang baguhin ang puso. Po? Ang God ang nag-work, hindi si Tatay Samuel ang nagbigay ng puso niya, at hindi rin si Saul ang nagpalit ng puso niya. Si God ang nagbago ng puso niya. Amen? Binigyan siya ng new heart. It is a gift from God, mga kapatid. Kaya minsan, bakit napapatawad niyo na yung mga nagkasala sa inyo? Di ba? Bakit naaawa kayo sa mga tao? Di ba? It is not you. It is the work of God sa buhay natin. It is the miracle work of the Lord. It is a gift. Di ba? We can also have another heart, di ba? From the Lord. But we must receive Him first. Kaya nga pag bina-accept natin si Jesus, di ba? We cannot receive new heart from anyone except God. Di ba? Hindi tayo pwedeng tumanggap ng bagong puso. Di ba? Kung hindi ang Diyos ang magpapalit. We can never make a new heart in anyone else. Hindi rin natin kayang palitan yung puso ng ibang tao. Hindi natin sila pwedeng turuan na mahalin mo to. Hindi. God changed their heart. It is God's responsible. It is God gift. Kaya wag niyong ilagay yung kapangyarihan ng Holy Spirit sa inyo. Minsan mas magaling pa kayo sa Holy Spirit. Minsan nga,
feeling natin, mas banal pa tayo sa Holy Spirit. 'Di ba? Bakit kayo nagtatanong, ba't ganitong klase itong tao na to? Bakit ganito to? 'Di ba? Na minsan hindi natin namamalayan, nagja-judge na tayo sa kanila, nakakapagsalita na tayo na hindi na maganda. Amen? Pag mga hindi na maganda yung nilalabas ng bibig natin, is not from the Holy Spirit. Hindi ibig sabihin tayo, 'di ba, sa ano natin ngayon, pinapalitan ng Diyos yung puso natin, hindi tayo agad nagta-transform. Amen. Pero pag ang Diyos ang kumilos sa puso ninyo, maniwala at hindi kayo, you will be amazed. You will be amazed. Amen? Kaya dito, na po, nag-prophesy siya, sumabay siya, and then sa 14:16, makikita nyo dito, 'di ba? Makikita nyo dito na bago niya ma-experience ang pagiging hari, ikaw din, bago mo ma-experience ang pagiging Kristiyano o followers ni Jesus, God want to change your heart first. Kasi alam niya na titingnan yan ng tao sa'yo. At kailangan mong magkaroon, it requires a new heart, di ba? To deliver people. Kasi kung hindi nila nakikita yung pagmamahal sa puso mo, hindi ka nila masusunod or marerespeto. Kasi wala silang nakikitang pag-ibig sa puso mo. Kasi alam niyo po, yung ibang tao, minsan mapapaano mo lang sila when they saw that you care. Kapag nakita nila na may care ka sa kanila. Pero yung mga salita lang na salita, puro salita, wala namang gawa, mahirapan silang i-obey ka kasi they never see in you. Kaya, it is required na ibaguhin natin yung puso natin to deliver God's people. At yun yung kailangan ni Tatay. Kaya siya tinulungan ng Holy Spirit. Kaya tinulungan si Saul ng Holy Spirit kasi yun ang kailangan natin. Ikaw din at ako, yun ang kailangan natin. Bagong puso. 'Di ba? Para masabi natin ang lahat ng gusto ng Diyos na mangyari sa bawat buhay ng tao, para maihayag natin ang pag-ibig ng Diyos, para maranasan ang presensya ng Diyos sa atin, para maibigay natin ang salvation, para magkaroon ng deliverance sa lahat ng tao, para maniwala sila na ang Panginoon ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagpupuspos at nagbibigay ng pagpapala at kapangyarihan sa lahat ng tao na gustong tumanggap sa Kanya at magmamahal sa Kanya. Follow me, sabi ng Lord. Amen. Kaya to be a leader, 'di ba, para maging manggagawa sa ubasan ang kingdom ng Panginoon, you need to renew your heart. Pero dito makikita niyo dito nung iaano na siya, nung siya ay may appoint na po, no? Na king, 'di ba? Nung nakita niya yung uncle niya, 'di ba? Makikita niyo doon sa verse 17 na hindi niya sinabi lahat. 'Di ba? Hindi niya sinabi lahat sa uncle niya kung ano yung sinabi sa kanya ni Tatay Samuel. Na minsan tayo, 'di ba? Minsan tayo nahihiya siya. Siguro nandun yung feeling niya na nahihiya siya na sabihin yung about sa sinabi na magiging king siya, ganun, 'di ba? Na magiging siya, na ihihirang siya na hari ngayon ng Israel. Hindi niya yung sinabi. But Samuel honored that. No, in-honor yun ni Samuel na hindi niya sabihin yung totoo. Pero kailangan kasi, alam nyo, kahit hindi mo sabihin ng anointing mo, mahahalata ng ibang tao. Kahit hindi mo sabihin na ikaw ay alagad ng Panginoon, nakikita yan ng tao. Kaya sometimes, you don't have to keep spoke. Hindi mo kailangan magsalita ng magsalita personally. Kasi, di ba po, if God said, it will happen. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari yun. Kahit ayaw ka ng mga tao, kapag ang Diyos ang nag-appoint sa'yo, i-appoint ka ng Diyos. Whatever happen, i-appoint ka niya. And God will expose you. Kahit anong pagkatago mo, kahit anong pagtago mo, kahit sabihin mo pa na dito ka lang sa likod, di ba? God will expose you. Hahanapin ka ng tao, ida-direct ng Diyos yung mga tao sa'yo. But sometimes, sabi nga, let God do it. And people will know na ginagamit ka ng Diyos. Ang Diyos din ang magpapakita sa kanila. Ang Diyos din ang magtatouch sa kanila. Nagtago siya dito, di ba? Nagtago siya, nag-hide siya. No, ayaw niyang makita, ayaw niya ipakita, di ba? Pero ano sabi dito? Samuel brought all the tribes of Israel. And Benjamin was the chosen. Yung tribes po ni Benjamin ang napili. Sa verse 22, makikita nyo na nagtago dito si Tatay Saul, pero pinakita siya ng Lord. Asa na po siya? Sabing ganon. Sino nagturo? Si God ang nagturo sa kanya. Nandun siya.
Sa baggage, sabi doon, pinakita siya nung, 'di ba, nung tinanong nila kay God kung nasaan na po siya. Si Lord mismo ang nagturo kung nasaan siya. Amen? Kaya nga, wala tayong maitatago sa Panginoon. Ano po, wala tayong maitatago sa Panginoon. And sometimes po being humble, hindi yun dahil hindi ka nakikita o hindi ka na-expose. Sometimes it's not humility. No, yung parang ayoko makita, ayoko malaman nila na ako yun, ayoko ganun. It's not humility. Sometimes people think it's humility. No. Diba? Because why? To resist God's calling, it's not humble. Hindi yun humble. Kapag iniiwasan mo ang God's calling mo, hindi yan humility sa harap ng Diyos. Diba? Or gusto mo yung sarili mo behind the scene. Kasi God will expose you. Kahit anong gawin mo, God will expose you. And God will promote you. At yun ang gagawin ng Diyos. Kaya nga dito, in-expose siya kahit nagtatago siya. Kasi kapag hindi mo ginawa yung kapanawagan ng Panginoon sa iyo, that is disobedience sa Lord. No, hindi yun humble. Hindi yun humility. It is disobedient pag hindi mo ginawa yung pinapagawa sa'yo ng Diyos. Amen? So, Samuel ordained him. Inordain siya ng Panginoon. Ano po? Kaya nga dito, anong ginawa sa verse 26, makikita nyo, God not only touched Saul's heart, also the people of God. Now, kapag ikaw inappoint ng Panginoon, hindi lang ikaw ang babaguhin ng puso. Pati yung mga tao na tinawag para sa'yo, yung mga God's people, pag yan ay God's people, God will also touch their heart to be your helper by His grace. Diba? Masusurround ka ng Diyos, isusurround ka ng Diyos sa mga tao na susunod sa'yo, mag-o-obey sa'yo, dahil naniniwala sila that God, diba? Ikaw ay inappoint ng Panginoon, magsusunod sila sa salita mo, diba? Kasi yun ang purpose ng Lord. Amen? Susunod sila, magiging obedient sila, magiging submissive sila kasi God touched their heart too. At pinakita yun sa kanila ng Panginoon that God is moving. No? Nagwo-work si Lord doon sa kwento na to, nagwo-work talaga siya. Nagwo-work ang Lord. No? Kaya hindi mo kailangan i-please ang mga tao. They will come to you. Hindi mo sila kailangan i-beg or i-please na mag-serve sa'yo. No. God will touch their heart pag para sa'yo sila. Just open, di ba? Kapag para sa iyo yan, God will lead them to you. Pero accept the reality, sabi nga sa 27. But some of them, di ba, are worthless. No? Hindi lahat maniniwala sa iyo at hindi lahat magugustuhan ka. No, makikita niyan sa lahat ng ministry, di ba, na-establish, di ba po? Kahit na pinakilala nila si Saul, 'di ba? Sa lahat ng tao sa Israel, pinatawag kasi lahat all people, 'di ba? Ng Israel tinawag nila. 'Di ba? Kasi kinikilala si Tatay Samuel na propeta ng Panginoon, ginagalang siya. 'Di ba? Samuel sent all the people, 'di ba? Sabi niya doon. Kaya dito po kahit na inappoint siya, inordain siya, 'di ba po? Ni Tatay Samuel, no? This is the man of God, ha? Hindi po siya pipitsugin na propeta. This is the man of God. And he ordained the king, which is Tatay Saul, di ba? But there is some people displeasure. Hindi sila natutuwa. Di ba? Even ang Diyos ang nag-present sa kanya. Di ba? Meron din ganun sa ministry. Di ba? Hindi sila natutuwa sa'yo. Diba, they slander. Pinag-uusapan ka na nila sa likod. Diba, as you serve God. Kaya nga, serving God will apply discipline po talaga. Kaya nga, hindi niya pinatulan eh. Diba, hindi siya tahimik lang siya. Hindi niya pinansin. Hindi niya kasi bakit po? Diba, dahil pinalitan ng Diyos ang puso niya, nandun yung disiplina. Nandun yung self-control niya sa mga tao na yon. Kasi, inanda ng Diyos yung puso niya na alam kasi ng Diyos ang mangyayari na hindi lahat tatanggap sa Kanya. Ganon din sa atin. Kahit nga pamilya natin, di ba? Higit sa lahat sa mga mahal natin sa buhay. They don't like us. Even sa people, even sa ibang tao, but that's not important. Di ba? He has confidence that God is there. Di ba? Kaya he keep quiet and move on. Alam niyo mga kapatid, if God call you,
At sinasabi ng Diyos na ito'y gawin mo. Turuan mo sila, tulungan mo sila. Ipahayag mo yung salita ko. Ipahayag mo ang katotohanan. 'Di ba? I give you the power, 'di ba? Kausapin mo ang buong mundo, 'di ba? Sa Judea, Samaria, at sa buong mundo, sa sulang mundo, ipahayag mo ang katotohanan, ang kaharian ng Panginoong Diyos, ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Diyos. 'Di ba po? Who care what people said? Kaya sa totoo lang po, ginagamit ako ng Panginoon, ano po, who care kung ano sasabihin ng ibang tao? Kung mali ang sinasabi ko, tabak sa akin. Kung mali ang sinasabi nila, taga sa kanila. There is a two blade po ng sword ng salita ng Diyos. Kaya kung totoo ang sinasabi mo at alam mong sinasabi ng Lord yan, then have confidence. Stand in the word. Stand in the truth. Stand in the way because that is life. That is life. So who care kung ano sasabihin ng ibang tao as long nakatayo ka sa katotohanan. Kasi alam niyo po kung bakit? God will protect you. God anoint you. God will equip you. Wala kang kailangan hingin sa kanila. God will provide for you. Provision, di ba? Wisdom, knowledge, understanding, leading, guidance. It is from the Lord itself, not from people. It is from the Lord itself. So who care? Who care? Di ba? Kaya nga, mas matakot kayo kung kakalabanin niyo ang Diyos. Mas matakot kayo kung nagdi-disobey kayo sa Lord. Pero as long you follow Jesus, as long you follow the Lord God, your Savior, kung totoong kinikilala mo siya as your Lord and Savior, then who care? Who care? Sabi naman niya talaga follow me. Hindi follow people, follow me. Malinaw po yun. So who care kung ano sabihin ng ibang tao? Kaya purihin po ang Panginoon. Nawa po napulutan natin ng aral to, no? Na nakokontrol ni Tatay Samuel na hindi umimik sa mga tao na yon because his heart changed by God. And God changed people's heart. Na po, tinouch ni God yung puso ng ibang tao to obey at i-honor siya as a king. The first king of Israel. 'Di ba? Sa pamamagitan ni Tatay Samuel. At andun pa rin po yung leading ni Tatay Samuel and accountability sa buhay ni Saul as a king of Israel. Purihin po ang God. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka namin pinasasalamatan, pinupuri, at itinataas ang lahat ng lahat ng mga blessing mo, Panginoon, Lord God. Lord, salamat kasi ginagamit mo kami, Panginoon. Salamat na naririnig namin ng mga kwentong ito to know you more kung sino ka sa buhay namin. To honor you, Panginoon, kung anong ginagawa mo sa buhay namin. To walk in faith, Lord God, na hindi na kami kailangan lumingon because we believe, Panginoon, na nauuna ka pa sa laban namin. You fight for us, you equip us, you protect us, you lead us, Lord God, because you are the way, the truth, and the life. Purihin ka, Ama, takilain ka sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name, amen and amen. Glory to God po and God bless po. Amen. Good to God po rin po ang Diyos sa buhay niyo po. Ma'am, Sis Beverly, sa niyo po ang powerful message po. Nanyandag po natin binabanat pa rin sa mga tanong niyo po buhay. Yan, at alam ko po marami po tayo natutunan po. No? Salita natin po ng akin na po dito. Talagang kapag kalooban ng Diyos ay walang makakapigil. Yan po. At may kaparaanan ng Diyos. Sabi nga, ang kaparaanan ng Diyos hindi natin kaparaanan. No po. At isang bagay lang po na nakita ko dito sa kanya ni Saul.